Kabanata 4821 nang umalis si James sa larangan ng digmaan, nagtanong si Zeno, "James, okay ka lang ba?" Pinunasan ni James ang dugo sa gilid ng bibig at sumagot, "Okay lang ako. Hindi ko akalain na ganoon kagaling si Warner, kaya hindi ako nag-iingat at nagkaroon ako ng minor injury, ngunit walang dapat ipag-alala. Mabuti naman." Maluwag na sabi ni Zeno at saka hinayla si James sa isang tabi. Samantalahin natin ang sandali sa kanilang labanan upang masira ang pormasayon at tuklasin ang mga guho. Baka matuklasan natin ang mahahalagang kayamanan. "No need to rush," mahinahong sabi ni James. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa malayong larangan ng digmaan. Sa gitna ng labanan, talagang nakakatakot ang aura ni Warner. Nahigitan pa ng kanyang aura ang ilang quasi-boundless rank powerhouses. Gayunpaman, walang ipinakitang takot si Whale habang kaharap si Warner. Mahinahon niyang hinaplos ang kanyang balbas at ngumiti habang sinasabi, "Matagal na rin mula noong gumala ako sa 9 districts. Wala bang ideya ang mga kabataan ngayon sa kanilang lugar? Papuntahin kita, matandang lalaki." Agad na naglunsad ng pag-atake si Warner. Sinalubong ito ni Whale. Ang matinding labanan ay sumiklab sa lugar, at ang malalakas na shockwaves ay nagpa-atras sa mga nabubuhay na nilalang sa malapit. Sa simula pa lang ng laban, may kalamangan si Whale kay Warner. Gumaan ang pakiramdam ni James nang makita niya ito. Kumpiyansa siya na mas malakas si Whale kaysa kay Warner. "Let's go check out the formation," sabi ni James. Ginamit niya ang Blythe Omniscience at agad na lumitaw sa labas ng mga guho. Sa gitnang bahagi ng mga guho, isang mahiwagang pinagmulan ang nagpalabas ng maliwanag at nakasisilaw na puting liwanag. Sinubukan ni James na maramdaman ito gamit ang Zen, ngunit hinarang ng pormasayon ang kanyang kakayahang suriin ito. Maya-maya, lumitaw si Zeno. Saglit niyang tinitigan ang pormasayon, ngunit hindi niya maintindihan ang kalikasan nito. Humarap siya kay James at nagtanong, "Can you break this formation?" Pinagmasdan ni James ang pormasayon at sinabing, ang pormasayon na ito ay sinaunang at masalimuot, ngunit hindi ito masyadong mahirap masira. "Bigyan mo lang ako ng oras. Sisirain ko ito." "Sige, hihintayin kita," sabi ni Zeno na may halong pagkasabik. Nag-set up si James ng time formation sa paligid niya. Boom! Habang itinatayo ang pormasayon, isang napakalaking shockwave ang dumaan sa lugar, na naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang time formation sa isang iglap. Sa mga panlabas na gilid ng mga guho, lumitaw ang ilang spatial black holes. Naglabas sila ng nakakatakot na gravitational pull na kayang lunukan ang lahat. Sa kabila ng katakutan ng mga black hole, tumayo si Zeno malapit sa kanilang gilid. Hindi siya naapektuhan sa paghila nila. Ginamit ni James ang kanyang napakalawak na kapangyarihan upang labanan ang gravitational pull ng spatial black holes. Pagsulong ng isang maikling distansya, pumasok siya sa rehiyon na nababalot ng pormasayon. Naramdaman niya ang napakatinding puwersa na nagmumula rito habang papalapit siya, katulad ng malakas na agos na dumidiin sa kanya. Gayunpaman, umasa siya sa kanyang mabigat na lakas upang mapaglabanan ang puwersang ito. Pagkatapos, nag-set up siya ng time formation sa paligid niya at nagsimulang magtrabaho sa pagsira sa formation. Samantala, isang pulutong ng mga buhay na nilalang ang nagtipon upang panuurin ang matinding labanan sa labas ng larangan ng digmaan. Bakit nakikipag-away si Whale kay Warner? First, napakalakas ni Warner. Kaya niyang panindigan kahit laban kay Whale, na may mataas na kultibasyon na ranggo. Hindi lamang niya hawak ang kanyang sarili, ngunit inilalagay din niya si Whale sa mahirap na sitwasyon. Ang powerhouse ng Verde Academy ay hindi kasing kahanga-hanga gaya ng naisip namin. Maraming buhay na nilalang, kabilang ang ilang kilalang powerhouse mula sa 9 district, ay nagtipon sa labas ng larangan ng digmaan. Hindi mo masasabi iyan, ang sabi ng isa sa kanila. Noon, mahirap talaga si Whale dahil sa insidente sa nangungunang alagad mula sa Tempest. Halos madurog ang kanyang cultivation heart, at bumaba pa siya sa cultivation rank. Parang ngayon lang siya nakabalik sa kinaroroonan niya.
Tama na yan, sabi ng isa pa. Nasaksihan ko si Whale sa kanyang kalakasan, at talagang nakakatakot siya. Ang mga powerhouse sa paligid ay nakikibahagi sa masiglang talakayan. Kabanata 4822 nagkaroon ng matinding labanan sa lugar. Sa simula, pinangungunahan ni Whale si Warner sa parehong aura at lakas. Warner ay lumitaw na hindi makalaban sa una, ngunit ito ay lumabas na hindi pa niya ginagamit ang kanyang buong lakas. Talagang nahawakan lang ni Warner ang kakilakilabot na lakas na taglay ni Whale nang harapin ang huli, kaya't inilabas ang kanyang tunay na lakas. Nagliwanag ang kanyang katawan ng gintong liwanag, at isang nakakatakot na aura ang lumabas. Isang napakalaking gintong busog ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang bowstring ay ginawa mula sa mga natatanging materyales, na nagbibigay ito ng kakaibang kalidad. Sa bawat paghila ng bowstring, nagpakawala siya ng walang humpay at malalakas na pag-atake, na pinipilit si Whale na patuloy na umiwas. Para sa isang panandaliang sandali, si Whale ay nasa bingit ng pagkatalo. Napakalakas ni Warner. Hindi nakakagulat na hawak niya ang ikatlong ranggo sa nakaraang Boundless ranking. Maging si Whale ay nakikibakalaban sa kanyang mga pag-atake. Sa larangan ng digmaan, hinawakan ni Warner ang ginintoang busog. Walang putol na inilipat ang mga posisyon habang naglulunsad siya ng walang humpay na pag-atake laban kay Whale. Nabasag ang kawalan sa ilalim ng patuloy na pagbara ng path arrows. Ang mga arrow ay napakabilis na tila nilalampasan ang oras at pinatitibay ang espasyo. Nagpumigla si Whale na depensahan sila. Sa isang sandali ng kawalang ingat, siya ay natamaan sa balikat. Sumabog ang kanyang balikat, at naputol ang kanyang braso. Napakurap si Whale sa kawalan at muling nagpakita sa malayong lugar. Gayunpaman, isang path arrow ang dumaan patungo sa kanya bago siya makapagsimulang gumaling. Tumagos ito sa kawalan at agad siyang hinampas. Wala siyang pagkakataong iwasan ang mga ito. Ang palasong ito ay tumagos sa kanyang bedi, nag-iwan ng madugong butas. Walang tigil ang pagdaloy ng dugo, at agad na nabasag ang kawalan. Mamatay ka na. Malamig at walang emosyong boses ang umalangaw sa kawalan. Muling iginuhit ni Warner ang tali ng kanyang gintong pana sa likod ni Whale. Ang kanyang buong lakas ay namuo sa path arrow. Habang binitawan niya ang bowstring, bumaril ang arrow, nahati sa dalawa, pagkatapos ay 4, pagkatapos ay 8. Sa isang iglap, ang buong kawalan ay napuno ng mga arrow. Ang napakatinding mga palaso ay umulan, na lumikha ng isang nakakatakot na panoorin. Nawalan ng braso si Whale at nagtamo ng madugong sugat sa kanyang katawan, ngunit nanatili siyang kalmado sa harap ng mabigat na pagsalakay na ito. Sa kritikal na sandali na ito, casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, na tinatawag ang hindi mabilang na mga inscription na mabilis na nag-converge upang bumuo ng isang pabilog na pattern. Ang pattern na ito ay nagsilbing hadlang, na nagpapalihis sa lahat ng mahiwagang path arrow na dumating sa kanya. Lumakas ang aura ni Whale matapos matagumpay na maitaboy ang pananakit ni Warner, at kasabay nito, gumaling ang naputol niyang braso at mga sugat. Agad na tumaas ang spatial pressure sa lugar, na naging sanhi ng pagbagsak ng void. Nakaramdam si Warner ng matinding pressure sa loob ng espasyo na naging dahilan para hindi siya komportable. Nais niyang makatakas, ngunit ang kawalan ay natatak, at ang kanyang mga paggalaw ay bumagal ng husto. Sa sandaling iyon, naglunsad ng pag-atake si Whale. Lumitaw siya sa harap ni Warner, naghatid ng sunod-sunod na suntok na nagdulot sa katawan ni Warner na puno ng mga sugat. Masyadong mabilis ang takbo ng labanan. Ilang sandali lamang ang nakalipas, nahawakan ni Warner ang kalamangan, ngunit ngayon ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa talo, na nagtitiis ng matitinding pinsala. Kabanata 4823, sa wakas ay nasaksihan ko na ang husay ni Whale, ang Boundless Space. Wow, napakalakas nito. Kahit na si Warner ay kailangang tiisin ang napakalaking pressure kapag nakulong sa Boundless Space. Ang kanyang bilis ay natural na bumagal habang nilalabanan niya ang presyon, na ginagawa siyang madaling puntirya. Mula sa malayo, nagkomento ang mga powerhouse sa labanang ito. Ang Boundless Space ay isang signature skill na nilikha ni Whale. Kapag nailabas na niya ang kasanayang ito, ang sinumang nakulong sa loob nito ay magiging isang matinding kawalan. Ang matandang ito,
Halos walang lakas si Warner na lumaban. Malungkot ang mukha niya. Hindi ko akalain na mananatili siyang ganito kalakas kahit na mawala ang kanyang cultivation rank. Sa kasalukuyan, pareho kaming may hawak ng Kylem Boundless rank, ngunit ang kapangyarihan ng kanyang Boundless Space ay pumipigil sa akin ng husto. Kung ito ay magpapatuloy, ako ay nasa isang natatanging kawalan. Hindi mabilang na mga pag-iisip ang tumatakbo sa isip ni Warner habang iniisip niyang tumakas. Gayunpaman, sa maraming powerhouse na nanunood sa lugar na ito, ang pagtakas ay magdudulot ng panganib sa kanyang kinabukasan sa siyam na distrito ng Endlos. Basag. Isa pang nakakatakot na suntok ang tumama sa kanya, nagdala ng hindi kapani-paniwalang puwersa na agad na bali sa kanyang mga buto. Break. Nagalit si Warner, dahilan para muling tumaas ang kanyang aura. Gayunpaman, tumindi ang spatial pressure sa lugar habang lumalakas ang kanyang aura. Ang nakakatakot na puwersa ay palm unit sa kanyang laman, iniwan ang kanyang katawan na natatakpan ng hindi mabilang na mga bitik, kung saan ang dugo ay umagos. Sa sandaling ito, mukhang magulo at bugbog si Warner. Smack! Biglang sumulpot si Whale sa harapan ni Warner at sinampal ito sa mukha. Patawarin kita ngayon bilang paggalang sa iyong Panginoon. Kung maglakas loob kang maging mayabang muli sa susunod, huwag mo akong sisihin na hindi ako magalang. Matapos bigyan ng sampal si Warner, umatras si Whale sa malayo at itinaboy ang boundless space. Noon lang tuluyang nawala ang spatial pressure na tinitiis ni Warner. Matiim na tinitigan ni Warner si Whale, lalong lumalim ang ekspresyon ng mukha niya nang maramdaman niya ang aura ni Whale. Tinanong niya, nabawi mo na ba ang iyong lakas? Naramdaman niya ang kasalukuyang cultivation rank ni Whale, na nasa quasi-boundless rank. Gayunpaman, sa sandaling ito, sumailalim sa abnormal na pagbabago ang aura ni Whale. Ito ay hindi tama, bulalas ni Warner sa takot. Ikaw, nakapasok ka na sa Chaos rank. Napangiti ng mahina si Whale at sumagot, nilalaro lang kita kanina. Naniwala ka ba talaga na masasaktan mo ako? Phew! Napabuntong hininga si Warner sa gulat. Mayroon pa bang Chaos rank powerhouse sa 9 district ng Endlos? Sa di kalayuan, maraming powerhouse ang natulala. Nakapasok si Whale sa Chaos rank. Kailan siya pumasok sa Chaos rank? Walang saysay ito. Kumalat ang aura ni Yardos sa siyam na distrito nang pumasok siya sa Chaos rank, at halos lahat ng powerhouses dito ay nakadama nito. Bakit walang naramdaman ang aura ni Whale nang pumasok siya sa Chaos rank? Baka may malalim siyang tinatago. Ang Verde Academy ay nagsilang ng isang Chaos rank powerhouse. Ang unang distrito ng Endlos ay malapit ng magpalat ng pinuno nito. Oo, ipinagmamalaki ng Verde Academy ang pinakamalakas na pangkalahatang lakas sa siyam na distrito ng Endlos, ngunit hindi pa ito nagkaroon ng Chaos rank powerhouse na nanguna rito. Sa pag-akyat ni Whale sa Chaos rank, ang lakas ng Verde District ay walang alinlangan na hihigit sa lakas ng Thias, Welcan, at Hazif District. Nakahanda na itong kunin ang unang pwesto sa 9 district ng Endlos. Maraming powerhouse ang napuno ng pagtataka matapos maramdaman ang aura ni Whale. Gayunpaman, nag-leak lang si Whale ng isang fraction ng kanyang aura bago ito binawi. Kabanata 4824 na Warner War ng isang mabangis na ekspresyon. Siya ay gumugol ng hindi mabilang na taon sa Kylem Boundless rank at tiwala sa kanyang mga kakayahan. Naniniwala siyang kaya niyang hawakan ang sarili niya laban sa isang tunay na powerhouse ng Chaos rank. Gayunpaman, hindi pa niya aktwal na nakalaban ang isang Chaos rank powerhouse, ni hindi man lang siya nakalaban sa isang quasi-boundless rank powerhouse. Ngayon, napagtanto niya ang takot ng isang tunay na Chaos rank powerhouse matapos harapin si Whale sa labanan. Napakahusay nila kumpara sa kanya. Hindi na siya pinansin ni Whale, sa halip ay tumutok sa malayong lugar na nasalanta. Sa di kalayuan, ang mga labi ng isang protection na porma sayon ay nakikita, ngunit ang mga guho sa loob ng porma sayon ay nanatiling buo. Kumislap ang figure ni Whale, at lumitaw siya sa gilid ng porma sayon. Nakita niya si James na naiintindihan ng porma sayon sa loob at napansin ang presensya ni Zeno sa tabi niya. Sa pagtatapos ng labanan, nagtipon ang isang pulutong ng mga usyosong buhay na nilalang, na sabik na matuklasan ang mga lihim na nakatago sa loob ng mga guho.
Sinubukan nilang damahin ito, ngunit ang porma sayon ay misteryoso, hindi tinatablan ng kanilang zen. Ang tanging nakikita lang nila ay isang mystical white light na nagmumula sa gitnang bahagi ng formation. Saglit na tinitigan ni Whale ang porma sayon, ngunit ang malalim at sinaunang kalikasan nito ay naging dahilan upang hindi ito maipaliwanag, kahit na naabot na niya ang Chaos rank. Mr. Whale, isang buhay na nilalang ang lumapit at binati siya, ang aking anak ay nagtataglay ng pambihirang talento at nais na sumali sa Temptress. Iisipin mo bang tanggapin siya bilang isang disipulo? Ang nagsalita ay isang quasi-boundless rank powerhouse na may tiyak na reputasyon sa 9 district ng Endlos. Tumanggi si Whale, at sinabing, hindi ako interesado. Sa sandaling iyon, lumabas si James mula sa porma sayon. Kahit na nakatutok siya sa pagsira sa porma sayon, sinusubaybayan pa rin niya ang labanan sa labas ng mundo. Paglabas ng formation, binigyan niya si Whale ng thumbs up at pinuri, Sir Whale, ang galing mo. Hindi ko inaasahan na aabot ka sa Chaos rank pagkatapos umalis sa Temptress para magkaroon ng karanasan. Hinaplos ni Whale ang kanyang balbas at tumawa, maliit na tagumpay lang. Since you're back, I formally submit my resignation. Mula ngayon, hindi na ako ang pinuno ng Temptress House, sabi ni James. Agad na tumanggi si Whale, nagtanong, paano yun? Sumagot si James, nagtatag ako ng isang sekta na tinatawag na Heavenly Court sa Aeternus District. Ako na ngayon ang pinuno ng sekta, kaya wala na akong mga kwalifikasyon para maging pinuno ng Temptress House. Nagtatag ka ng isang sekta. Natigilan si Whale. Oo, tumango si James. Sige, napangiti si Whale. Kung ganoon, babawiin ko ang posisyon ng pinuno ng Temptress House. Anuman ang pag-unlad ng Heavenly Court sa hinaharap, tatanggapin kita anumang oras kung gusto mong bumalik sa Temptress. Sure, sagot ni James. Sandaling naalala sina James at Whale. Pagkatapos, nagtanong si Whale, mauunawaan mo ang sagradong scroll ng Verde Academy, kaya hindi dapat maging napakahirap para sa iyo ang pagbuo na ito. May paraan ka ba para masira ito? Of course, confident na sagot ni James. Ang porma sayon na ito ay hindi nagdulot ng malaking hamon para sa kanya, at madali niya itong maintindihan. Nang marinig na mababasag ni James ang porma sayon, maraming mata ang napalingon sa kanya. Pinagmasdan ni James ang kanyang paligid, napansin ang maraming buhay na nilalang sa lugar. Ang pagbubukas ng porma sayon ay malamang na mag-trigger ng matinding kompetisyon para sa kapalaran sa loob. Sir Whale, please wait here for now. Titingnan ko sa loob, sabi ni James. Isama mo ako. Agad naman siyang hinawakan ni Zeno. Walang interes si Whale sa kapalaran dito. Nang maabot na niya ang Chaos rank, tumayo siya sa tuktok ng cultivation sa 9 district ng Endlos. Kaya mong ipaglaban ang kapalaran. I'll explore this ancient battlefield, he said, and with that, he vanished from the spot. Sinulyapan ni James si Zeno at sinabing, maaari kitang isama, pero linawin natin. Nakukuha ko ang unang pumili kahit na ano ang mahanap namin. Makukuha mo lang kung hindi ako interesado. No problem, walang pag-aalinlangan na sang-ayon ni Zeno. Gayunpaman, pinalibutan ng 4 na Kylem Boundless rank powerhouse si James nang papasok na siya sa formation. Sinulyapan sila ni James at sinabing, ano ang kahulugan nito? Kabanata 4825 sa sandaling iyon, lumapit si Warner mula sa malayo. Siya ay malubhang nasugatan sa labanan kanina, ngunit ang kanyang mataas na kultibasyon na ranggo ay nagpapahintulot sa kanya na gumaling mula sa kanyang panlabas na mga pinsala. Wala siyang nakitang pinsala at hindi nagpakita ng mga senyales ng kamakailang pagtiis sa isang malaking labanan. Anong ibig sabihin nito? Tinitigan ni James si Warner, sabay tanong ulit sa kanya. Sumagot si Warner, ano sa palagay mo? Bahagyang umiling si James. Hindi ko alam. Tumango si Zeno, tanga ka ba? Malinaw niyang alam na masisira mo ang porma sayon, at gusto niyang pangunahan mo siya sa loob. Pasukin mo ako sa loob. Sagot ni Warner. Isipin mo ito bilang iyong daan palabas. Pinangunahan mo ako sa formation, kung hindi. Or else what? Napangisi si James. Kamatayan. Nagdilim ang ekspresyon ni Warner. Haha, humagalpak ng tawa si James.
Anong tinatawa-tawa mo? Malamig na wika ni Warner. Hindi na ikaw ang pinuno ng Tempest House, at hindi ka napaprotektahan ni Whale. Tsaka wala na siya. Kung wala siya, ang pagpatay sa iyo ay magiging kasing simple ng pagpiga sa isang insekto. Nangangati na si Warner sa paghihiganti mula nang bugbugin siya ni Whale, at lahat ng iyon ay dahil kay James. Gusto kanyang patayin, sabi ni Zeno. Maraming buhay na nilalang ang nagtipon sa paligid, ang kanilang mga ekspresyon ay pinaghalong kuryosidad at saya. Iniunat ni James ang kanyang mga kalamnan, nagbibitak ang mga buto habang ginagawa niya iyon. Wala pa akong totoong laban simula nang lumakas ang cultivation base ko. Ngayon, susubukan ko ang lakas ko laban sa iyo. Nang matapos magsalita si James ay nawala na siya sa orihinal na kinatatayuan niya. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa likod ni Warner. Walang oras na mag-react si Warner bago damapo ang kamao ni James sa kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay tumagilid at natisod pasulong, bumagsak sa malayo bago siya mabilis na nabawi ang kanyang balanse. Habang siya ay nagpapakatatag, muling hamampas ang kamao ni James, sa pagkakataong ito ay tumama ang isang malakas na suntok sa kanyang noo, na nagdulot ng pag-agos ng dugo. Iyon lang ba? Si James ay mukhang walang pakialam sa di-kalayuan. Damn it! Napangiwi si Warner. Isang gintong busog ang nag-material sa kanyang kamay. Mabilis niya itong binawi at tinutukan ng gintong path arrow si James. Nang makitang lumalalang muli ang labanan, ang mga nakapaligid na buhay na nilalang ay nagmamadaling umatras, na natatakot sa collateral na pinsala. Tumayo si James, sinusubukang saluhin ang palaso ni Warner gamit ang kanyang kamay. Gayunpaman, minamaliit niya si Warner. Ang palaso ay napatunayang napakabigat, nabasag ang kanyang braso at naging walang silbi. Kung hindi siya gumalaw ng mabilis, nalipol na sana ng palaso ni Warner ang buong katawan niya. Gamit ang Blythe Omniscience, muling nagpakita si James sa di-kalayuan, sinisiyasat ang kanyang duguan at nabugbog na braso. Napangiwi siya sa sakit. Masakit, bulong niya sa mga ngiping nagngangalit. Sa sandaling iyon, isang pangalawang palaso ang tumalsik patungo sa kanya. Agad na isinaaktibo ni James ang kanyang Thousand Paths Holy Body, na ipinakita ang kapangyarihan ng Greater Path sa loob niya. Pagkatapos ay inilapat niya ang kanyang lakas, naghatid ng isang malakas na suntok na nagdulot ng mga hindi kapani-pani walang anino ng kamao, na sinasalubong ang arrow. Boom! Ang mga anino ng kamao ay agad na nabasag ng mabangga ang palaso. Ang arrow ay sumulong muli. Medyo nakakatakot, sabi ni James habang pinapagana niyang muli ang Blythe Omniscience, mabilis na tumakas sa lugar. Gayunpaman, sa sandaling siya ay muling lumitaw, ang palaso ay tumagos sa kawalan, tumama sa kanyang katawan at nag-iwan ng madugong sugat. Ang palaso ay naglalaman ng isang mapanirang puwersa na mabilis na kinaagnasan ang kanyang laman, na naging sanhi ng pagkawatak-watik ng kalahati ng kanyang katawan. Sa wakas, ibinaban ni James ang kanyang bantay at ibinuhos ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang sugpuin ang mapangwasak na puwersa. Kabanata 4826 Warner's Path Arrow ay tunay na nakakatakot. Kung ang isa ay tamaan nito, sila ay mabahira ng isang kakilakilabot na kapangyarihan, kahit na hindi agad napatay. Ang puwersang ito ay maaaring patuloy na masira ang laman at ubusin ang sariling lakas. Sinubukan ni James na gamitin ang kapangyarihan ng Greater Paths upang sugpuin ito, ngunit nanatili itong hindi sumusuko. Sa sandaling iyon, pumasok siya sa isang estado ng Omniscience Path at Battle Rank. Nagniningning ang isang puting halo mula ulo hanggang paa, na may bahid ng pulang-pula, siya ay lumitaw na nagniningning at nagliliwanag. Magkagayunman, hindi niya kayang pigilan at paalisan ang kapangyarihang iniwan ng Path Arrow sa loob niya. Sa huli, ginamit ni James ang One for All para iwaksi ito. Napakalakas, bulalas ni James. Hindi siya kasalukuyang gumagamit ng 6 na kapangyarihan. Sa huling yugto ng Kylem Acme Rank, gamit ang Omniscience Path at ang kapangyarihan ng Greater Paths, nagpakita si James ng malaking katapangan na nagbigay daan sa kanya na malampasan ang mga kalaban ng Kylem Boundless Rank. Gayunpaman, ang ipinakitang lakas ni Warner ay sobrang nakakatakot, at hindi siya matatalo ni James nang hindi gumamit ng 6 na kapangyarihan. Whoosh!
Ang isa pang path arrow ay bumakas sa kalangitan at tumawid patungo kay James. Nakatayo siya sa kawalan. Sa sandaling iyon, ginamit niya ang Blythe Omniscience, na wala mula sa kanyang orihinal na lugar at lumitaw sa harap ni Warner. Dahil nakipag-away dati kay James, alam ni Warner ang paggamit niya ng Blythe Omniscience at nakalock na siya sa aura ni James. Umiwas si Warner at muling lumitaw sa di kalayuan habang papalapit ang aura ni James. Ang Path Arrow ay sabay-sabay na nanatiling matatag sa aura ni James, walang putol na tinatahak ang kawalan upang ituloy siya. Isinaaktibo ni James ang kapangyarihan ng Greater Paths, lumikha ng maraming inscription na naganap sa kanyang harapan, na bumubuo ng isang proteksyon na kalasag. Boom! Inatake ng makinang na Path Arrow ang kalasag, na naging sanhi ng pagkabasag kaagad ng kalasag. Bagamat hamina ang lakas ng palaso, nagpatuloy ito sa pagsalakay kay James. Sa isang pag-iisip, ipinatawag ni James ang Chaos Sword, at ang Sword Energy ay nagkatotoo upang harangin ang paparating na Path Arrow. Ang Sword Energy at ang Path Arrow ay nagsagupaan sa kawalan, na nagdulot ng isang mabigat na shockwave. Ang eksenang ito ay nag-iwan sa lahat ng mga buhay na nilalang na nanunood ng labanan sa ganap na pagkamangha. Walang nag-asa na si James ay napakalakas. Hindi sila nagulat sa pagkatalo ni Warner sa mga kamay ng Whale, dahil si Whale ay naging isang kilalang powerhouse sa loob ng hindi mabilang na taon at nakamit pa niya ang Chaos Rank. Ito ay naiintindihan na si Warner ay hindi katugma para sa kanya. Gayunpaman, ang tila hindi maisip ngayon ay ang isang hindi kilalang tao na walang anumang reputasyon ay makatiis sa mga pag-atake ni Warner. Saan nanggaling si James, at bakit napakalakas niya, kayang makipaglaban kay Warner? Ang kanyang lakas ay dapat nakahanga-hanga upang mapaglabanan ang mga pag-atake ni Warner. Maaari siyang mag-rank sa top 20 ng Boundless Ranking. Sa pagkakaalam ko, unang lumabas si James sa Verde Academy, at ang una niyang laban ay laban sa isang henyo mula sa akademya na nagngangalang Winona. Noong panahong iyon, nasa Permanence Boundless Rank lang siya. Parang 10,000 epoch lang ang lumipas. Maraming buhay na nilalang ang hindi pamilyar kay James. Gayunpaman, may ilang mga buhay na nilalang mula sa Verde District na may alam tungkol sa kanya. Nahukay ang mga pagsasamantala ni James. Damn it, ungol ni Warner na may nakakatakot na ekspresyon. Ang kanyang Path Arrow ay napakalakas, at kabilang sa mga kapareho ng Cultivation Rank, piling iilan lamang ang makatiis sa puwersa nito. Ngayon, isang late stage ng Kylem Acme rank na tao ang natama ng kanyang arrow ng walang epekto, at nakatanggap pa ng suntok. Sa sandaling ito, naglunsad ng counterattack si James. Hawak ang Chaos Sword, nagpakawala siya ng nakakatakot na sound wave na nagpadala ng mga misteryosong alingaw-ngaw sa buong lugar. Nang marinig ang tunog, nakita ng ilang malalayong buhay na nilalang na blanko ang kanilang isipan, at nagkalat ang kanilang mga pandama. Ipinakita ni James ang 9 Voices ng Chaos. Kabanata 4827 Warner ay patuloy na pumutok ng mga arrow, habang si James ay paulit-ulit na pinaandar ang Chaos 9 Voices. Gayunpaman, masyadong mabigat si Warner. Walang epekto sa kanya ang The Chaos 9 Voices. Lalong namangha si Warner habang nagpapatuloy ang labanan. Naisip niya habang umaalab ang galit niya. Siya ay talagang magulo, sabi ni James na nakakunot ang noo. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Warner. Sa kabila ng paggamit ng 6 na kapangyarihan at pagpapakawala ng halos lahat ng kanyang lakas, napatunayang hindi pa rin ito sapat upang madaig si Warner. Sa sandaling iyon, sumikat ang aura ni Warner habang 12-dosenang mga ilusyonaryong gininto ang longbow ang agad na lumitaw sa kanyang likuran. Patuloy silang dumami, libo-libo ang lumilitaw. 1/4. Sa isang kisap mata, lahat sila ay agad na bumalot kay James. Naramdaman ni James na ang walang laman ay tinatakan at pinipigilan. Samantala, pinalibutan siya ng mga ilusyonaryong longbow mula sa lahat ng direksyon, bawat isa ay may iba't ibang path arrow. Hindi mabilang na mga arrow ang direktang nakatutok kay James ng mga sandaling iyon. Pinapapunta na kita, umalangaw-ngaw ang isang boses, na tila nagmula sa magkabilang tabi ng kanyang tainga at sa malayong abot tanaw. Swish! Ang hindi mabilang na path arrows ay lumundag mula sa bawat direksyon.
Bilang tugon, isinaaktibo ni James ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, na ginagamit ang lahat ng 6 na kapangyarihan ng sabay-sabay. Ang 6 na pinakamataas na kapangyarihan ay nagsanib sa loob ng kanyang katawan, na naging sanhi ng pagtaas ng kanyang aura. Gayunpaman, ang lugar ay napuno ng path arrows, na tumatagos sa kawalan. Si James ay nanatiling hindi napansin sa kabila ng kanyang pag-akyat sa kapangyarihan. Sa isang iglap, hindi mabilang na mga palaso ang tumama sa kanya. Boom! Ang buong lugar ay sumabog, na bumubuo ng isang nakakatakot na spatial black hole. Agad na nilamon nito ang figure ni James. Maraming buhay na nilalang ang naiwang nakatulala. Masyado siyang makapangyarihan. Nakakatakot ang pormasayo ng palaso ni Warner. Kahit na ang isang quasi-boundless rank powerhouse ay hindi maglalakas loob na harapin ito ng direkta. Si James ay maaaring hindi kapani-paniwalang talino, ngunit ang kanyang cultivation rank ay nasa late stage lamang ng Kylem Acme rank. Hindi pa siya nakakapasok sa Kylem Boundless rank. Nakakahiya naman. Oo, walang alinlangang maaangkin niya ang pinakamataas na ranggo sa walang hangganan na ranggo kung masipag niyang nilinang para sa susunod na pagtitipon. Maraming buhay na nilalang ang nakadama ng panghihinayang para kay James. Naisip nilang lahat na siya ay masyadong mapangahas, na naniniwalang dapat siyang magpigil laban kay Warner. Gayunpaman, pinili niyang gumawa ng inisyatiba, na nagbabayad ng mabigat na halaga at itinaya pa nga ang kanyang buhay bilang resulta. Gayunpaman, tulad ng inaakala ng lahat na namatay si James sa ilalim ng Arrow Formation, isang figure ang dahan-daang lumabas mula sa black hole sa kawalan. Lumabas si James mula sa spatial black hole at agad na naghagis ng suntok, na nabasag ang seal ng Arrow Formation sa espasyo. Sa isang iglap, nawala siya sa kinatatayuan. Si Warner, na nag-aakalang patay na si James, ay halatang nabigla. Bago pa siya makapag-react ay sumulpot na si James sa harapan niya. Ikaw. Ang katawan ni Warner ay napaatras ng hindi sinasadya. Iniabot ni James ang kanyang kamay, na lumikha ng isang nakakatakot na aura na napakita sa isang illusory palm print. Direktang hinawakan ng palm print na ito si Warner. Damn you! Mamatay ka na! Umungol si Warner at inilabas ang lahat ng kanyang lakas sa pagtatangkang makawala. Gayunpaman, hindi siya nakaligtas sa pagkakahawak ng ilusyonaryong palad kahit gaano pa siya kahirap magpumiglas. Kabanata 4828 si James ay nakatayo sa kawalan, iniunat ang kanyang kamay. Habang nasa di kalayuan, isang ilusyonaryong palad ang humihila kay Warner. Hindi makawala si Warner kahit gaano pa siya kahirap. Namumula ang kanyang mukha, na may mga ugat na nakaumbok sa kanyang noo, at ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng nakakatakot na pagniwik. Inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas para makatakas. Gayunpaman, ang ilusyon na palad ay masyadong nakakatakot. Sa di kalayuan, lahat ay natulala. Paano ito posible? Ito si Warner, ang third-rank powerhouse mula sa nakaraang boundless ranking. Paano siya nakontrol ng ganoon kadali ngayon? Ito ay hindi kapani-paniwala sa lahat ng nakasaksi nito. Bitawan mo ako. Angal ng Warner. Kung kaya mo, bitawan mo ako at makipaglaban tayo para sa 30,000 round. Bilang ikatlong rank powerhouse sa boundless ranking, hindi pa niya naranasan ang ganitong kahihiyan noon. Sa maraming buhay na nilalang na naruroon, magiging mahirap para sa kanya na itaguyod ang kanyang reputasyon sa 9 na distrito ng Endless kung ikakalat ang balitang ito. Dapat mamatay si James. Isang surge of murderous intention ang bumangon sa loob niya. Makakalimutan lamang ng mga nakapaligid na nilalang ang eksenang ito kapag namatay na si James. Mahinang ngumiti si James at pinakawalan si Warner. Sa sandaling sinadya si Warner, isang gintong busog ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas upang iguhit ang bowstring na mahigpit. Agad, ang path arrow ay nakalinya sa bowstring. Whoosh! Ang nagniningning na bowstring ay bumaril. Si James ay nakatayong hindi natitinag sa kawalan, pinagmamasdan ng palasong tumatama sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay, at patuloy na lumaki ang kanyang palad. Ang palaso ay bumangga sa pinalaki na print ng palad. Boom! Ang walang laman kung saan matatagpuan ang palm print ay direktang bumagsak, ngunit ang palad ni James ay nanatiling hindi nasaktan. Imposible!
Bulalas ni Warner nang masaksihan ang eksena. Ito ay hindi posible. Nasa late stage ka pa lang ng Kylum Acme rank. Lumalakas ang boses niya sa bawat salita. Tinanggap na niya ang katotohanan ito sa kanyang puso bagamat binibigkas niya ang kanyang hindi paniniwala. Sa isang pitik ng kanyang kamay, nag-transform ang ilusyonaryong palad ni James at hinampos ng husto ang mukha ni Warner, na nagpaikot-ikot sa kanyang katawan sa kawalan. Agad namang namula ang kanyang mukha, at makalipas ang ilang sandali, bumulwak ang isang subaw ng dugo, na may halong basag ng ngipin. Ipinagpatuloy ni James ang kanyang palad, habang si Warner ay natagpuan ang kanyang sarili na paulit-ulit na sinampal. Sa kabila ng kanyang pagnanais na lumaban, isang mabigat na puwersa ang nakalock sa kanya, na ginagawang walang saysay ang anumang pagtutol. Pakiramdam niya ay kahit anong galaw niya ay mapihiwalay siya. Ang tanawin ay nag-iwan sa malalayong buhay na nilalang na lubos na nataranta. Talagang Warner ito, ang ikatlong ranggo sa walang hanggan na rangkang. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Walang sino man ang maaaring mag-isip na si Warner ay magiging ganap na walang pagtatanggol. Pagkatapos maghatid ng isang matinding aral kay Warner, ang paghampas sa kanya hanggang sa kalahati ng kanyang ulo ay isang masalimuot na gulo, inalis ni James ang kanyang anim na kapangyarihan. Habang unti-unting nababawasan ang kanyang aura, tumingin siya sa halos walang malay na Warner at sinabing, "Ganoon ba talaga kapansin-pansin ang pagiging ikatlong ranggo sa Boundless Ranking? Tandaan, laging may mas magaling dyan." Kabanata 4829 na nag-iwan ng ilang salita si James bago nawala sa larangan ng digmaan. Sa sumunod na sandali, muli na siyang lumitaw sa gilid ni Zeno sa gilid ng Pormasayon. Para naman kay Warner, nakaranas siya ng mahigpit na aral mula kina Whale at James. Ito ang pinakanakakabigo na karanasang naranasan niya mula nang magsimula siya sa kanyang paglilinang. Gusto niyang maghiganti at alisin si James. Gayunpaman, isang lamig ang dumadaloy sa kanyang gulugod sa tuwing naiisip niya ang ipinakitang lakas ni James. Hindi siya nagtagal sa lugar na ito at mabilis na nakatakas kasama ang kanyang mga nasasakupan. Hindi mabilang na mga buhay na nilalang ang nabigla sa gulat. Masyado siyang makapangyarihan. Ang unang lugar sa Boundless Ranking ay kay James na ngayon. Hindi pa nagsisimula ang pagtitipon, at lumabas na si James. Sino ang nakakaalam kung may iba pang mga freak na naghihintay na lumitaw? Hindi mabilang na buhay na nilalang ang napag-usapan. Kahanga-hanga, itinaas ni Zeno ang kanyang hinlalaki bilang papuri, talagang hindi ka panipaniwala na nilinang mo ang 6 na uri ng 10 path techniques. Dapat mong malaman na mula noong Emperor Raya, walang buhay na nilalang ang nakapagpapaunlad ng higit sa 2 uri ng kapangyarihan. Gayunpaman, mayroon kang 6. Sa paglipas ng panahon, walang alinlangan na ikaw ang magiging nangungunang powerhouse sa Endlos. Hindi ka ba nawawalan ng alaala? Paano mo nalaman ang gamit ko? Tumingin si James kay Zeno na may pagtataka. Ha? Ang tanong nito na ikinatigilan ni Zeno. Oo, paano ko malalaman? Mukha siyang naguguluhan at sinabing, natural na alam ko kapag napanood kong lumaban ka. Nag-aalinlangan si James sa pilit na paliwanag na ito. Iniisip niya kung nagkukunwari ba si Zeno, pero parang hindi naman umarte. Sa sandaling ito, isang boses ang nagsalita, "Kabayan." Lumingon si James at nakita ang isang matandang lalaki na naglalakad sa kawalan. Nakasuot siya ng kulay abo na damit, ang kanyang kulay abo na buhok ay nagko-frame ng isang mukha na puno ng mga kulubot, ngunit nagliliwanag ng isang malakas na aura. Binigyan siya ni James ng isang casual na sulyap at sinabing, "Ano na?" Ngumiti ang lalaki at sinabing, "Ako ang Grand Sect Leader ng Sky Sword Sect, at mayroon akong apo na isang pambihirang talento na hindi pa nakikita ng ating sekta sa mga henerasyon." Nakuha niya ang ika-8 ranggo sa huling Boundless Ranking. Oh, walang pakialam na sagot ni James. Narinig niya ang tungkol sa Sky Sword Sect. Ito ang pinakamalakas na sekta sa Sky District. Ang kasalukuyang pinuno ng sekta nito ay nagsilbi rin bilang pinuno ng Distrito ng Langit, na ipinagmamalaki ang ranggo ng paglilinang na umabot sa quasi-boundless rank. Medyo mayabang ang apo ko na naging dahilan para hindi pa siya mag-asawa. Magiging interesado ka ba, aking kapwa? Bahagyang hinaplos ng Grand Sect Leader ng Sky Sword Sect ang kanyang balbas at ngumiti habang nagtatanong.
Namilog ang mga mata ni James. Wala siyang interes sa tinatawag na Heavenly Beauty of the Sky Sword Sect. Ang pumukaw sa kanyang pagkamausisa ay ang sagradong scroll ng Sky Sword Sect. Binago niya ang paksa, at sinabing, ikakatuwa ko siyang makilala kung may pagkakataon. Si James ay hindi masyadong nag-aalala tungkol sa natitirang sagradong balumbon. Kasunod ng pagtitipon na ito, matunog ang kanyang pangalan sa buong 9 District. Sa kanyang lakas at katanyagan, hindi magiging mahirap na makakuha ng akses sa mga sagradong balumbon ng ibang mga distrito. Kapag nagkaroon na siya ng akses sa mga sagradong balumbon ng natitirang 4 na distrito, magagawa niyang linangin ang 10 kapangyarihan. Sa puntong iyon, sa wakas ay makakapag-practice na siya ng Tenfold Realms Transcendent Art. Mabuti, ang Grand Sect Leader ng Sky Sword Sect ay may ngiti sa kanyang mukha. Nakaayos na, kung ganoon. Dapat kang pumunta at bisitahin ang Sky Sword Sect pagkatapos ng pagtitipon na ito. Absolutely, nakangiting sagot ni James. Agad na lumapit ang ibang mga powerhouse. Kabayan, mayroon din kaming makalangit na kagandahan sa aming sekta na magiging perpektong kapareha para sa iyo. Kabayan, sa lakas mo, paano magiging sapat ang isang babae lang? Ang aming sekta ay may isang pares ng kambal na mga henyo sa langit, at pareho silang mga nakamamanghang kagandahan. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang ipakilala ko sila? Maraming mga powerhouse ang dumating, bawat isa ay sabik na ipakilala ang mahuhusay na kababaihan ng kanilang sekta kay James. Sa isang maikling panahon, 12-dosenang mga nabubuhay na nilalang ay masigasig sa pag-aayos ng kasal sa pagitan ng mga babae ng kanilang sekta at James. Walang pag-aalinlangan na pumayag si James, na nangakong bibisitahin ang kanilang mga sekta kapag may oras siya. Pagkatapos ng maraming pagsisikap at mga salita, sa wakas ay pinaalis niya ang mga buhay na nilalang na lumapit sa kanya upang magkaroon ng mga koneksyon. Tama na, tigilan mo na ang mga walang kwentang bagay na ito. Oras na para pumasok sa formation. Hindi na makapaghintay si Zeno. Kabanata 4830 Matagal nang lumilitaw ang mga guho. Ang puting liwanag na nagmumula sa loob nila ay nakakuha ng atensyon ng mga buhay na nilalang sa lugar na ito. Gayunpaman, wala sa mga nabubuhay na nilalang na ito ang nang-ahas na humakbang sa loob noong nakaraang mga labanan. Natapos ang labanan, hindi pinaalis ni James ang iba gaya ng ginawa ni Warner. Nagdulot ito ng maraming buhay na nilalang na magtipon sa labas at pag-aralan ang pagbuo. Naiinip na si Zeno at hinayla si James, hinimok itong pumasok sa Porma Sion at maghanap ng mga kayamanan. Para kay Zeno, pangalawa ang treasure hunting. Ang kanyang pangunahing layunin ay ang pumasok sa Porma Sion at makahanap ng ilang mga bagay na naiwan sa loob ng mga guho. Nais niyang gamitin ang mga bagay na iyon upang malaman kung ano ang nangyari sa malayong nakaraan. Ito ay isang paglalakbay upang muling matuklasan ang kanyang sarili. Follow me, walang pag-aalinlangan na sabi ni James. Siya ay sumulong na may sinusukat na mga hakbang, at sa isang hakbang, nakarating siya sa lokasyon ng Porma Sion. Sinulyapan ni James ang Porma Sion, habang nakataas ang kamay, lumitaw ang mga mystical inscription sa kanyang mga daliri. Ang mga inscription ay walang putol na isinama sa pagbuo. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang bitek sa Porma Sion. Gumalaw ang kamalayan ni James, dinala ang kanyang katawan sa Porma Sion. Sumunod naman si Zeno sa likod. Pagpasok sa formation, wala masyadong pagbabago sa paligid. Ito ay isang kasiraan, dating isang espiritual na bundok na nawasak. Sa loob ng isang partikular na pagkasira ng bundok na ito, isang hindi kilalang bagay ang naglabas ng maningning na puting liwanag. Mabilis na tinahak ni James ang daan patungo sa pinanggalingan ng puting liwanag sa isang hakbang lamang. Si Zeno, na nakasunod sa kanya, ay nagpakita ng pagtataka. Si James din, ay nataranta nang makitang ang pinanggagalingan ng nagniningning na liwanag ay walang iba kundi isang set ng mga buto. Ang mga buto ay puno ng hindi mabilang na mga sugat, mga hiwa ng espada, mga marka ng kutsilyo, at iba't ibang bali. Maraming bahagi ang nasira. Nang masaksihan ang eksenang ito, napuno ng pagtataka si James. Inakala niya na ang nagniningning na liwanag ay nagpapahiwatig ng isang pambihirang kayamanan, ngunit ito pala ay isang hanay ng mga buto. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Zeno.
Anong nangyayari? Tanong ni James. Nagkibit balikat si Zeno. Wala akong ideya. Tila ang mga butong ito ay tinataka ng isang makapangyarihang enchantment, pinananatili ang mga ito dito. Napansin niya ang ilang mga pahiwatig. Pati si James, nakatitig ng mabuti. Naramdaman niya ang presensya ng selyo. Sa loob ng mga buto, hindi niya maramdaman ang anumang mga palatandaan ng buhay, ngunit mayroong isang nadarama, nakakagambalang kapangyarihan. Sa kabila ng mahabang paglipas ng panahon mula nang mamatay ang may-ari ng mga butong ito, ang mga buto ay nagtataglay pa rin ng nakakabagabag na kapangyarihan sa loob. Ang may-ari ng mga butong ito ay dapat na isang powerhouse ng Chaos rank sa kanilang buhay, pagsusuri ni James. Dagdag pa ni Zeno, hindi ko lang alam kung aling powerhouse ang nagbuklod sa mga butong ito sa lugar na ito. Ang mapapatunayan ay ang set ng mga buto na ito ay tinatakan sa panahon ng labanan na naganap bago ang kapanganakan ng 10 distrito. Hindi ko matukoy kung ang extraterrestrial demon ba o buhay na nilalang mula sa Endlos. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni James kay Zeno. Nagtitiwala ako na masisira ko ang mga paghihigpit ng selyo sa paligid ng mga butong ito, ngunit tulad ng nabanggit mo, kung ito ay lumabas na ang extraterrestrial demon, maaari itong mag-spell ng problema kung ito ay tumakas. Nanatiling walang pakialam si Zeno. Ano ang pinakamasama na maaaring mangyari? Kahit na ang nilalang na ito ay dating isang Chaos rank powerhouse, ito ay patay na sa hindi mabilang na edad. Ang kapangyarihan nito ay malamang na mas mababa sa 100 ng kung ano ito dati. Kung ito talaga ang extraterrestrial demon, maaari nating sugpuin ito. Tsaka, iniba niya ang topic, sinabing, I'm actually hoping it's the extraterrestrial demon. Kung oo, baka may matutunan tayo tungkol sa pinagmulan ng extraterrestrial demon mula sa mga butong ito pagkatapos natin itong sugpuin. Nagbabala si James, huwag mo akong sisihin kung magkagulo. Sumagot si Zeno, ayoko. Sige na buksan mo na. Si James ay nakakuha ng katiyakan mula sa mga salitang iyon. Tulad ng sinabi ni Zeno, kahit na ang kalansay ay lumabas na mga labi ng isang extraterrestrial na demonyo, silang dalawa ay higit pa sa kakayahang supilan ito. Habang pinagmamasdan ni James ang kalansay, ilang linya ng mga inscription na nakatago ng malalim sa kanyang mga mata ay nagsimulang bahagyang kumikinang. Sa kapangyarihan ng Dobro Eyes, nakita ni James ang maraming malabong inscription na nakapalibot sa balangkas. Ang mga inscripsyong iyon ay mahusay na nakatago sa espasyo sa paligid ng kalansay at halos hindi napapansin. Matapos ay activate ni James ang Dobro Eyes, nakita niya kung saan nakaposisyon ang bawat isa sa mga inscription. Gayun din, napansin niya na ang mga inscription ay hindi malinaw, sinaunang pinagmulan. Sa kabutihang palad, ang pag-decipher sa mga inscription ay hindi issue para kay James. Umayos siya ng upo at nag-set up ng time formation sa paligid niya. Sa loob ng pagbuo, nagtrabaho si James sa pag-decipher sa mga mahiwagang inscription na nakapalibot sa balangkas upang iangat ang selyo na nakalagay sa paligid nito. Hindi nagtagal, tinanggal ni James ang pagbuo ng oras. May bahid ng pananabik ang boses ni Zeno habang tinanong niya kaagad, paano nangyari? Isang malawak na ngiti ang isinalubong sa kanya ni James. Ang ganitong uri ng silang formation ay wala sa akin. Dito, panoorin mo ito. Itinaas ni James ang kanyang palad at gumawa ng hindi mabilang na mga inscription sa kanyang harapan. Sila ang eksaktong kopya ng mga inscription na inilagay sa paligid ng hindi natukoy na balangkas. Habang ang mga inscription ni James ay lumulutang patungo sa balangkas at sumanib sa mga inscription sa paligid nito, ang huli ay unti-unting natutunaw at inalis mula sa espasyong iyon. Sa kalaunan, ang pagbuo ng silang ay nawasak habang ang lahat ng mga inscription ay tinanggal. Biglang, dalawang nakapangingilabot, pulang bola ng liwanag ang lumiwanag sa eye sockets ng balangkas na nakahiga sa lupa. Ang kalansay ay tumalon sa kanyang mga paa sa susunod na sandali. Isang mabisyo, napakalaki na aura ang nagmula sa kalansay halos kaagad. Natangay sina James at Zeno ng ilang metro ang layo dahil sa aura ng kalansay habang sila ay ganap na nahuli. Samantala, iniskan ng kalansay ang paligid at umangat sa hangin. Pagkatapos, lumipad ito patungo sa langit sa hindi ka pani-paniwalang bilis. Tumigil ka dyan.
Sigaw ni Zeno at mabilis na sinundan ang kalansay. Nang malapit nang maabyutan ni Zeno ang kalansay, bigla itong tumalikod at nagpasabog ng dalawang laser beam mula sa mga eye socket nito na nakatutok kay Zeno. Naramdaman ni Zeno ang nagbabantang puwersa ng pag-atake ng kalansay, at mabilis siyang umiwas sa daan. Sa loob ng segundong iyon, ang kalansay ay nakalaya mula sa hindi kumpletong pagbuo at pumasok sa labas ng mundo. Hanggang sa nakalipas na mga sandali, ilang mga magsasaka ang natipon sa paligid ng hindi kumpletong pagbuo sa labas ng mundo habang sinusubukan nilang pag-aralan at maunawaan ito. Sa kanilang pagtataka, ang porma sayon ay biglang bumagsak, at isang kakaibang balangkas ang lumitaw sa kanilang harapan sa sandaling iyon. Tapos parang nag-teleport yung skeleton na nawala agad. Sa kabilang banda, mariing nakatitig si James sa lugar kung saan natagpuan ang kalansay kanina. Naningkit ang kanyang mga mata habang naglalakad papunta sa kinaroroonan at tumingkayad. Na-detect ni James ang natitirang aura ng misteryosong kalansay na naiwan sa lupa. Nararamdaman ko ang pinaghalong iba't ibang kapangyarihan mula sa natitirang aura ng balangkas. Ang isa sa kanila ay malinaw na ang kapangyarihan ng mga extraterrestrial na demonyo. Ang isa pa ay parang pamilyar. Ito ay ang walang hanggang kapangyarihan. Maaaring hindi ito makilala ng iba. Gayunpaman, natutunan ko ang tungkol sa kapangyarihan mula sa Aeternus Mantra at pinagkadalubhasaan ito. Kaya, medyo madali kong naramdaman ang presensya ng eternal power. Napaisip si James. Maghintay ka. Tinapik ni James ang kanyang panga. Bukod sa eternal power, nararamdaman ko rin ang Theos power. Anong binubulong-bulong mo sa sarili mo dyan, James? Sigaw ni Zeno sa kanya, nakakaalis na. Kailangan natin itong sundan ngayon. May nag-iisip na tingin sa mga mata ni James. Naramdaman ko ang ilang uri ng kapangyarihan mula sa aura na naiwan sa lugar kung saan namin natagpuan ang balangkas. Ang kapangyarihan ng mga extraterrestrial na demonyo ay nagradiated ng pinakakilala at masaganang aura, na sinundan ng eternal power at Theos power ayon sa pagkakabanggit. Sa paghusga sa hitsura ng mga bagay, ang balangkas ay malamang na mga labi ng isang extraterrestrial na demonyo. Ang mga bakas ng eternal power at Theos power ay malamang na naiwan habang nakikipaglaban sa isang cultivator na nakabisado ang mga kapangyarihang iyon. Sa ngayon, wala sa siyam na distrito ng Endlos ang nakayanan ang lahat ng kapangyarihan mula sa iba't ibang distrito. Maging ang numero 1 magsasaka sa buong Endlos, ang pinuno ng sekta ng distrito ng Hozef, ay natuto lamang at nagamit ang mga bahagi ng kapangyarihan ng Hozef mula sa kanilang sagradong balumbon. Napaisip si James. James, anong problema? Naiinip na tanong ni Zeno. Tingnan mo sarili mo. Sasanduan ko na ang skeleton. Nag-teleport si James at agad na nawala sa lugar. Sa kabilang banda, lumipat si Zeno patungo sa kinaroroonan ni James kanina. Matapos mapagmasdan ang lugar saglit, nanlaki ang mga mata ni Zeno sa gulat. Hindi agad hinabol ni James ang kalansay dahil kumpiyansa siya sa kakayahan niyang matuntan ang kanyang target. Hanggat ang skeleton ay nasa loob ng saklaw ng kanyang kamalayan, madaling matukoy ni James ang lokasyon nito sa pamamagitan ng aura nito. Na-detect pa ni James ang aura ng kanyang target sa loob ng isang lugar na sumasaklaw sa isang buong distrito. Sinubukan ni James na hanapin muli ang skeleton sa pamamagitan ng aura nito. Pagkatapos, nag-teleport siya gamit ang Blithe Omniscience at muling nagpakita sa lugar na puno ng kadiliman at malisyosong aura. Ang kakaibang balangkas na ito ay patuloy na sinusubukang tumakbo patungo sa madilim at desyerto na lugar na ito. Iniisip ko kung saan ito sinusubukang makarating. Napaisip si James. Sa sandaling makita niya ang kalansay sa di kalayuan, pinakawalan ni James ang Blithe Omniscience at nagkatotoo sa isang lugar ilang metro bago ang kalansay, na humaharang sa daanan nito. Huminto ang kalansay sa kanyang landas nang mapansin niya si James. Dalawang matingkad na pulang ilaw na orbs ang kumikinang sa mga butas ng mata ng kalansay habang umuurong ito ng ilang hakbang, na tila medyo natakot kay James. James. Bagamat ginawa ni James ang Blithe Omniscience, nagawa pa rin ni Zeno na maabyutin siya. Siya ay lumitaw sa kabilang panig ng balangkas, tinataka ng rutang pagtakas nito ng buo. Alam ni James na hindi niya dapat pababayaan ang kanyang pagbabantay habang nakaharap sa misteryosong kalansay.
Agad niyang isinaaktibo ang Omniscience Path at pinasimulan ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Pagkatapos, itinuon niya ang kanyang konsentrasyon sa pagbuo ng 6 na magkakaibang kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa kaalaman ng Tenfold Realms Transcendent Sutra, gumawa si James ng napakalaking puwersa sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lahat ng 6 na makapangyarihang kapangyarihan. Ang nakakatakot na kapangyarihan niya. Nakaramdam ng lamig si Zeno sa kanyang gulugod nang maramdaman niya ang napakalaking kapangyarihang nalikha ni James. Sa sandaling iyon, ang kalansay ay gumawa ng isang espada na ganap na gawa sa mga buto sa palad nito. Pagkatapos, mabilis itong sumugod kay James. Nabuo ang malalaking bugzo ng hangin nang itinaas ng kalansay ang espada nito at umindayog ng malakas sa direksyon ni James. Kasabay nito, ang walang katapusang dami ng madilim, nagbabantang aura ay lumitaw na sinipsip mula sa paligid patungo sa espada ng kalansay at itinuro kay James. Mabilis na ipinatawag ni James ang Chaos Sword nang makita niya ang mga nagbabantang kapangyarihan ng pag-atake ng skeleton. Nagpakawala siya ng malakas na alon ng sword energy sa susunod na sandali. Gayunpaman, agad na napaatras si James sa banggaan ng kanilang kapangyarihan nang magkadikit ang dalawang espada. Nakita ng kalansay ang pagkakataon nito at agad na tumakas. Nakabawi si James mula sa pagkagulat makalipas ang ilang sandali. Pagkatapos, mabilis niyang hinabol muli ang kalansay. Matapos maglakbay sa sinaunang larangan ng digmaan sa pamamagitan ng paggamit ng Blythe Omniscience sa loob ng mahabang panahon, sa wakas ay nakita muli ni James ang kalansay. Sa pagkakataong ito, isinaaktibo ni James ang isang komplikadong porma sayon na natagpuan sa kanyang isipan. Isang maitim, parang anino ang makikitang nakatayo sa itaas ng masalimuot na porma sayon na iyon. Ang figure ay ganap na itim mula ulo hanggang paa na walang nakikitang tampok sa mukha. Ang maitim na figure ay lumitaw sa harap ng kalansay sa susunod na sandali, kasama ang masalimuot na porma sayon sa ilalim ng mga paa nito. Sa sandaling tinawag ni James ang figure, isang malaking pagbabago sa presyon ng hangin sa loob ng lugar na iyon ay maaaring maramdaman kaagad. Ano ba? Parehong nagulat at namangha si Zeno sa nakitang maitim na figurang iyon. Ilang segundo pagkatapos lumitaw ang figure, isa pang porma sayon ang na-conjured sa ilalim ng balangkas, na natrap ito sa lugar na iyon halos kaagad. Sinubukan ng kalansay na lumabas sa porma sayon gamit ang mga kapangyarihan nito ngunit hindi ito nagtagumpay. Habang nagpapatuloy ito sa mga pagtatangka nitong tumakas, ang maitim na figure na ginawa ni James ay nagtaas ng braso at naghanda upang maglunsad ng pag-atake sa target nito. "Huwag mong sirain, James. Gusto ko itong buo," sigaw ni Zeno sa mga sandaling iyon. Ang madilim na figure ay nanlamig sa kanyang mga landas. Agad itong nawala nang ibalik ni James ang figure sa kanyang isipan. Nag-teleport si Zeno at muling nagpakita sa tabi ni James. "Alam ko, sa natitirang mga aura ng ilang kapangyarihan na natitira sa balangkas, may malaking posibilidad na ang kalansay ay miyembro ng mga extraterrestrial na demonyo. Gayunpaman, iyan lamang ang aming haka-haka sa ngayon. Dapat tayong mag-imbestiga ng higit pa bago magpasya kung ano ang gagawin dito." "Ma'am," tumango si James pagkatapos ng ilang sandali. "Nga pala, ano ang signature skill na iyon?" Kumikislap ang mga mata ni Zeno habang nakatitig sa formation na ginawa ni James. "Nabisito ko na ang hindi mabilang na mga sinaunang guho at nakatagpo ako ng iba't ibang porma sayon. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng gayong nakakaintriga na porma sayon." Si James ay kumikinang habang sinabi niya, "Ako mismo ang gumawa ng formation. The name of the formation is..." Namalayan na lang ni James na hindi niya naisip ang pagpapangalan sa formation. 2 quarters. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy siya, "Wala pa akong napagdesisyonan na pangalan para dito. Makakaisip ako ng isa kapag naperpekto ko ang formation." Samantala, lumapit si Zeno sa balangkas upang pag-aralan ang istruktura nito ng malapitan. May nakita siyang iba't ibang marka ng labanan sa mga buto nito. Pagkaraan ng ilang minuto, nagkomento si Zeno, "Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa istruktura ng buto, masasabi ko na ang balangkas na ito ay pag-aari ng isang babae. Bukod dito, ang babae ay may kahanga-hangang sukat at magandang mukha kahit na
Hindi napigilan ni James na imulat ang mga mata nang marinig ang sinabi ni Zeno. Humakbang ang binata palapit sa kalansay at itinaas ang palad. Pagkatapos, sinubukan niyang kunin ang Eternal Power at Thea's Power mula sa skeleton. Kung nagawa ni James iyon, nangangahulugan iyon na ang dalawang anyo ng kapangyarihan ay naiwan sa balangkas ng mga panlabas na mapagkukunan. Hindi nagtagal, nakuha ni James ang ilang minutong halaga ng Eternal Power at Thea's Power mula sa skeleton. Kinumpirma pa nito ang hinala ni James na miyembro ng extraterrestrial demons ang skeleton noong nabubuhay pa ito. Dapat nating sirain ang bagay na ito. Hindi ko akalain na ang isang miyembro ng extraterrestrial na mga demonyo ay magkakaroon pa rin ng ganoong kalaking kapangyarihan kahit na matagal nang nasa ganitong estado. It could become a problem if we just leave it be, mungkahi ni James. Pakinggan mo muna ako. Sumigaw si Zeno, ang kalansay na ito ay ang perpektong materyal para sa paglikha ng isang pupe. Kung maaari nating gawing isa, agad tayong makakakuha ng bagong katulong sa Chaos Ramp. Naintriga si James sa mungkahi ni Zeno. Bakit hindi ko naisip iyon noon pa? Ito ay isang kahihiyan na hindi ko natutunan ng anumang mga pamamaraan kung paano gumawa ng mga puppet, bagaman. Iwan mo na sa akin. Ngumiti ng malapad si Zeno. Malawak ang kaalaman ko sa usapin. Bigyan mo lang ako ng ilang sandali, at gagawin kitang isang mahusay, kapaki-pakinabang na pupe sa lalong madaling panahon. Ang matandang magsasaka ay naglagay ng time formation at ilang iba pang porma sayon para magtrabaho sa proseso ng paggawa ng pupe. Sa kabilang banda, sinubukan ni James na pag-aralan ang komplikadong porma sayon sa kanyang ulo habang hinihintay si Zeno. Ang porma sayon na ito ay nagdadala ng mga kapangyarihan na mas malakas kaysa sa kombinasyon ng lahat ng anim na kapangyarihan. Ang kombinasyon ng anim na kapangyarihan ay halos bumigay sa ilalim ng pag-atake ng espada mula sa skeleton ngayon. Gayunpaman, nagawa kong bitag ang kalansay sa ganitong porma sayon. Napaisip si James. Nilikha ni James ang porma sayon sa kanyang ulo sa pamamagitan ng pagtukoy sa porma sayon na nakita niya noong Heavenly Tribulation, na naganap sa parehong oras na pumasok siya sa Kylum Acme Ramp. Gayunpaman, ang pormasyong nakatagpo niya noon ay higit na nakahihigit sa ginawa niya mismo. Kung tungkol sa madilim na figure, ang nilalang ay ang pagpapakita ng madilim na landas na nilinang ni James sa nakaraan. Hindi ito nagtataglay ng kahit anong zen, ngunit makokontrol ito ni James gayunpaman. Nakapagtataka, ang mga kapangyarihan ng madilim na figure ay tugma sa bagong porma sayon na ginawa ni James. Naniniwala si James na sa pamamagitan ng paggawa ng pagbuo ng mas advanced, ang mga kapangyarihan ng madilim na figure ay tataas din. James, hindi gumagana. May bahid ng frustration ang boses ni Zeno habang tinatawag si James. Ibinaling ni James ang tingin kay Zeno at nakita niya ang malalim na pagkunot ng noo ng matanda. Sinabi ni Zeno, napakalakas ng balangkas na ito. Ni hindi ako makapagsimula sa aking proseso. Kailangan ko ng tulong mo. Tanong ni James, ano ang kailangan mong gawin ko? Ipinaliwanag ni Zeno, tulungan akong sugpuin ang natitirang kapangyarihan ng balangkas na ito para maalis ko ang Zen na nananatili pa rin sa mga buto. Kapag naalis ko na ang karamihan sa Zen, magiging mas madali para sa akin na magtrabaho sa pag-convert ng skeleton sa isang puppet. Sige, tumango si James. Ang lalaki ay nagsimulang bumuo ng anim na magkakaibang kapangyarihan sa kanyang katawan habang siya ay naglalakad patungo sa balangkas. Pagkatapos, itinaas ni James ang kanyang palad at ipinadala ang lahat ng anim na kapangyarihan sa porma sayon na nakakulong sa kalansay. Ibinalik ng kalansay ang ulo nito at nagpakawala ng matinis na sigaw halos kaagad. Marahas itong nakipagpunyagi sa pagtatangkang makawala mula sa kagamitang humahadlang sa paggalaw nito. Mabilis na itinaas ni Zeno ang kanyang mga kamay at gumawa ng hindi mabilang na mga inscription na maaaring kumilos upang pahiniin at alisin ang natitirang Zen at Soul aura na nakakabit pa sa balangkas. Ang mga inscription ay dumaloy patungo sa balangkas at sumanib sa mga buto nito. Bagamat si Zeno ay isang dalubhasa at batikang magsasaka, ang maselang prosesong ito ay gayunpaman ay lubhang nakakaubos ng oras. Pagkaraan ng napakahabang panahon,
unti-unting nawala ng lakas ang kalansay at huminto sa pagpupumiglas sa isang punto. Ibinaba ni James ang kanyang kamay at tinanggal ang kanyang porma sayon sa paligid ng balangkas. Ang balangkas ay nakatayo sa harap nina James at Zeno, na nananatiling ganap na masunurin. Kahit na maraming mga marka ng labanan ang nakakalat sa paligid ng mga buto ng kalansay, ang kalansay ay nagpakita ng aura ng awtoridad at kagandahan habang ito ay kumikinang ng mahina na may puting liwanag sa buong paligid. Itinuon ni Zeno ang kanyang tingin sa kalansay. Kapag ginawa kong puppet ang kamangha-manghang skeleton na ito, magagawa nitong ilabas ang kapangyarihan ng Chaos Rank. Nakita ni James ang oras at napansin na lumipas ang isang panahon sa labas ng mundo habang ginagawa nila ang balangkas sa loob ng pagbuo ng oras. Gaano katagal bago mo matatapos ang paggawa ng puppet? Tanong ni James. Nilalayo niyang manalo sa unang pwesto sa kompetisyon para sa Boundless Ranking. Sumagot si Zeno, kailangan ko ng panahon ng labas ng mundo. Bilasan mo naman. Kailangan ko ring paghandaan ang mga plano ko. Ipinagpatuloy ni Zeno ang proseso ng paggawa ng puppet kaagad. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang maibalik ang balangkas sa isang mas mahusay na kondisyon. Higit pa rito, ginamit pa niya ang mga kayamanan na nakolekta niya mula sa mga sinaunang lungsod at mga guho upang tumulong sa paggawa ng isang makapangyarihang papel. Sa wakas, matagumpay na nabago ni Zeno ang kalansay sa isang papel. Tapos na, James. Habang pinitik ni Zeno ang kanyang mga daliri, lumakad ang kalansay patungo kay James at huminto sa kanyang harapan. Hello, Master. Kabanata 4835. Hindi lang ako masanay sa itsura ng kalansay. Itinaas ni James ang kanyang kamay at gumawa ng ilang linya ng mga inscription. Sa sandaling mapasok ang mga inscripsyong iyon sa balangkas, nagsimulang mabuo ang mga hibla ng kalamnan sa ibabaw ng mga buto nito. Sa lalong madaling panahon, ang kalansay ay nagpatibay ng isang anyo ng tao na may kapangyarihan ni James. Ito ay isang ginang na may makapal na figure at isang napakarilag na mukha. Siya ay may makatarungang kutis at kakaibang asul na buhok. Gaya ng hula ni Zeno kanina, ang ginang ay isang tunay na kagandahan. Maging si James ay saglit na natigilan habang pinagmamasdan ang kagwapuhan ng ginang. Hinamplas ni Zeno si James sa likod at ngumisi, wala ka pang nakitang kagandahan sa buhay mo, binata. Sa wakas ay natauhan si James. Siya channeled ang kapangyarihan ng landas at gumawa ng isang asul na damit sa katawan ng babae. Ang magandang babae ay tila isang ethereal na nilalang sa kanyang bagong damit. Pagkatapos nito, pinagkalooban ni James ang ginang, na isang papel, ng isang bagong kaluluwa sa pamamagitan ng pag-imbak ng ilang zen sa pinakasimpleng anyo sa kanya. Sa kanyang antas ng mga kasanayan at paglilinang, madaling makagawa si James ng mga bagong espasyo at kaharian gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Hindi rin siya nahirapang gumawa ng zen sa isang puppet. Guro. Mainit na sinalubong ng ginang si James nang muling batiin ito. Natagpuan ni James ang kanyang boses na medyo nakalulugod sa pandinig. Anong itatawag natin sa kanya? Habang nakatingin siya sa babaeng may asul na buhok, itinagilid ni James ang kanyang ulo at tinapik ang kanyang panga. Pagkaraan ng ilang sandali, nakapagdesisyon si James. Mula ngayon, Livy Caden na ang pangalan mo. Naiintindihan. Tila gustong-gusto ni Livy ang pangalan niya habang nakangiti at yumuko kay James. Mayabang na tumikim si Zeno habang nagsimula, James, nakagawa ako ng puppet na may kapangyarihan ng Chaos Rank na naging kagandahan din para sa iyo. Hindi ka ba dapat gumawa ng isang bagay para ibalik din ang pabor? Napapikit si James nang marinig ang sinabi ni Zeno. Alam kong hindi niya gagawin ang lahat ng ito nang walang magandang dahilan, naisip ni James habang pinipigilan ang kanyang dila. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Umalangaw-ngaw ang boses niya sa inis. Hehe. Isang mapaglarong tawa ang pinakawalan ng matandang monghe. Malamang naaalala mo kung paano ako kumikita sa pamamagitan ng pagkolekta at pagbebenta ng impormasyon. Nakahanap ako ng ilang mga pahiwatig mula sa isa pang sinaunang lugar. Sa pinakamalalim na bahagi ng larangang ito ng digmaan, isa sa mga nasasakupan ni Emperor Raya na dating superior cultivator ay inilagay sa ilalim ng selyo sa hindi kilalang lokasyon. Plano kong sirain ang selyo at iligtas ang tao.
Kung maaari, gusto ko ring humingi sa kanila ng karagdagang impormasyon tungkol sa aking background. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Zeno, nagtanong si James, sigurado ka bang tumpak ang mga pahiwatig na nakuha mo? Gayun din, mapanganib ba ang lokasyon kung saan nasil ang nasabing tao? Sigurado akong tumpak ang mga ito, at ang locus yung pupuntahan ko ay delikado, syempre. Kahit na ang mga cultivator ng Chaos Rank ay maaaring humarap sa mga sitwasyong nagbabanta sa buhay habang nagnanavigate sa lugar na iyon. Gayunpaman, nakamit mo ang mga kapangyarihan na mas makapangyarihan kaysa sa mga nagsasaka ng Chaos Rank. Naniniwala ako na magagawa mong ligtas na maabot ang buong misyon. Bukod dito, mayroon kang malawak na kaalaman sa iba't ibang uri ng mga inscription. Sa tulong mo, may mas magandang pagkakataon na mapalaya ko ang magsasaka na iyon. Alam mo ba kung sino ang taong nabuklod sa lugar na iyon? Curious na tanong ni James. Umiling si Zeno. Hindi. Ang alam ko lang ay nagtrabaho siya sa ilalim ng utos ni Emperor Raya at naabot niya ang Chaos Rank. Alright. I'm in, medyo mabilis na sagot ni James. Nagtataka si Lam kung ano ang nangyari sa larangang ito bago ang paglikha ng 10 distrito ng Endlos. Kung makakatagpo tayo ng isang magsasaka na nabuhay sa mga panahong iyon sa nakaraan, marahil ay mahahanap ko ang mga sagot sa aking mga tanong mas maaga kaysa sa naisip ko. Napaisip si James. Narito ang mapa ng lugar na ito. Gumawa si Zeno ng isang luma at sira-sirang scroll. Habang nagbubukas ang scroll sa utos ni Zeno, lumutang ito sa hangin at huminto sa isang lugar sa paligid ng antas ng mata ng lahat. Sa totoo lang, mas maaga akong nakarating sa sinaunang battlefield na ito bago kayo dumating. Pagkatapos maghanap, nakahanap ako ng mga pahiwatig. Itinuro ni Zeno ang isang itim na tuldok sa mapa. Kung tama ang mga haka-haka ko, malamang na iyon ang lugar kung saan nasil ang superior cultivator. Gayun din, dapat mong kabisaduhin ang mapa, James. Ang mapa na ito ay halos nagdedetalye ng iba't ibang mga seksyon ng hindi pa natukoy na lugar na ito. Maaaring makatulong ang impormasyong ito pagkatapos nito. Itinuon ni James ang kanyang tingin sa mapa, na himalang lumaki upang ipakita ang higit pang mga detalye ng lugar. Ang mga tuldok ay lumaki upang maging iba't ibang mga lugar habang ang ilang mahabang linya ay nagpapahiwatig ng distansya sa pagitan ng iba't ibang mga lugar. Sa kalaunan, kabisado na ni James ang buong mapa. Kabanata 4836. Ang kompetisyon tungkol sa Boundless Rankang ay nakatakdang magpatuloy sa loob ng 10 panahon. Ang sinaunang larangan ng digmaan na ito ay pinili bilang venue dahil ang Boundless Tablet ay natagpuan sa lugar na ito. Sa totoo lang, ang isang normal na kompetisyon na kinasasangkutan ng mga labanan sa pagitan ng mga magsasaka ay karaniwang magtatapos ng medyo mabilis. Ang tagal ng kompetisyon ay pinahaba upang ang mga kalahok ay maaaring makipagsapalaran sa larangan ng digmaan at marahil ay makatagpo ng mga kayamanan o pagkakataon ng malaking kapalaran. Saan ba tayo ngayon? Tsaka gaano katagal bago natin marating ang lokasyon na hinahanap natin? Bagamat kabisado na ni James ang mapa na ibinigay ni Zeno, wala pa rin siyang ideya tungkol sa kanyang eksaktong lokasyon sa ngayon. Sumagot si Zeno, kasalukuyan kaming nakatayo sa labas ng madilim na lugar, samantalang ang tao ay natatakan sa isang lugar na nakatago sa malalim sa madilim na lugar. Milyong taon. Nanlaki ang mata ni James. Aabutin ng ilang milyong taon para marating ng mga magsasaka ng ating antas ang lugar na iyon. Gaano kalaki ang dark zone na ito? Pagtataka ni James. Kitang-kita ni Zeno ang iniisip ni James sa ekspresyon ng mukha nito. Ang Heavenly Path ay hindi umiiral sa mga madilim at hindi natukoy na lugar na ito. Higit pa rito, ang madilim na zona ay talagang mas malaki kaysa sa kung ano ang maaari mong isipin. Sa pagkakaalam ko, ito ay mas malaki pa kaysa sa lahat ng 9 na distrito ng Endlos na pinagsama-sama. Laking gulat ni James nang marinig ang tungkol sa laki ng Dark Zone. Gayunpaman, mabilis niyang napagpasyahan na oras na para lumipat sila dahil wala na siyang oras na sayangin. Tara na. Nagpasya sina Zeno at James sa pangkalahatang direksyon kung saan sila pupunta. Pagkatapos, pareho silang nagsimulang mag-teleport patungo sa madilim na zona sa napakabilis, kasama si Livy na sumusunod sa likuran.
Ilang milyong taon ang lumipas habang silang tatlo ay naglakbay ng palayo sa pinakamalalim at pinakailang na lugar ng madilim na zona. Isang mapang-akit, mabagsik na enerhiya ang tumagos sa hangin at kalawakan sa kadiliman ng lugar na iyon. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makakalapit sa lugar na ito, sa unang lugar. Kahit na ang mga karampatang magsasaka ay hindi basta-basta papasok sa zonang ito dahil madaling mawalan ng direksyon ang sinuman doon. Kapag ang isang tao ay nawala sa madilim na lugar, sila ay makulong doon sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Unti-unting kinakain ng kadiliman ang kanilang kaluluwa at pisikal na katawan, na naiwan lamang ang kalansay ng tao. Isang boses ang umalingaw sa dilim noon. Maaaring mas maaga tayong nakarating dito kung hindi natin kailangang mag-iwan ng maraming marka sa daan. Madaling matarante sa lugar na ito. Makatutulong ang mga marka para mahanap natin ang daan pabalik. Kung mayroon lang tayong gabay na lampara, maaari tayong maglakbay sa madilim na lugar nang walang anumang kahirapan kung mayroon tayong gabay na lampara. Nang marinig ang mga salita ni Zeno, naisip ni James, kapag tapos na ang kompetisyon, hahanapin ko si Zizzle at tatanungin ko siya kung may paraan para makabalik ako sa Chaos District. Plano kong hanapin ang gabay na lampara sa Human Universe. Gamit ang lampara, mahahanap ko ang Infinity Steel sa Human Universe at susubukan kong makuha ang Endless Heart. Saan na naman ang lugar na hinahanap natin? Tanong ni James. Kinuha muli ni Zeno ang mapa at sinimulan itong tingnang mabuti. Pagkatapos ng maikling sandali, nagsimula siya, dapat itong matatagpuan sa isang lugar sa lugar na ito. Magkalat tayo at tumingin sa paligid. Habang si James at Zeno ay nagsimulang pumunta sa magkahiwalay na direksyon upang hanapin ang lugar, si Livy ay nakatingin sa dilim. Ang mga itim na ambon na nagmumula sa kasamaan, mapanganib na enerhiya ay lumutang sa paligid ng espasyo ng madilim na zona. Master, nandito ako kanina. Lumingon si James at tumingin sa may-ari ng boses. He had a puzzled look on his face. Anong sabi mo? Kanina ka pa. Napatigil din si Zeno sa mga sinabi ni Livy. Inalis ko na ang natitirang Zen at Soul Sigil sa skeleton. Nang bigyan siya ni James ng bagong Zen, siya ay muling isinilang na muli. Bakit niya sasabihin na narito na siya dati? Napaisip si Zeno. Kabanata 4837. Ma'am, huminto si Livy na may malayong tingin sa kanyang mga mata. Mukhang may malabong alaala ako sa lugar na ito. Sinalubong ni James ang mga mata ni Zeno. Pagkatapos, tahimik niyang ipinadala ang kanyang boses sa kanyang Zen. What on earth is happening? May nangyari bang mali sa proseso ng paggawa mo ng puppet? Hindi kaya nananatili pa rin sa loob ng balangkas ang ilang alaala ng kanyang nakaraang buhay. Hindi maaaring tama iyon. Bahagyang kumunat ang noo ni Zeno. Sumagot din siya gamit ang kanyang Zen, maingat kong sinuri pagkatapos kong alisin ang Zen at Soul Sigils mula sa skeleton. Parang maayos ang lahat noon. Theoretically speaking, there's no way she still remembers any memories of her past life. Nanatiling tuwid ang mukha ni James habang tinanong niya si Livy, ano ang naaalala mo, Livy? Nagsalubong ang mga kilay ni Livy na nakakunot ang noo. I have these short flashbacks of images in my head. Sabi ni James, sabihin mo lang sa amin kung ano ang naaalala mo. Sige. Pumikit si Livy at itinuon ang pansin sa kanyang mga alaala. Sa ilang mas malalim na bahagi ng mga buto ni Livy, maraming kupas na sigaw ang nagsimulang kumikinang habang sinusubukang alalahanin ni Livy ang kanyang mga alaala. Ang mga sigaw na iyon ay unti-unting gumawa ng mga hindi tuloy-tuloy na larawan ng isang partikular na eksena. Naaalala ko na ngayon. Bulalas ni Livy pagkatapos niyang pagdugtungin ang mga larawang iyon. Ito ay isang labanan. Isang labanan ang sumiklab sa lugar na ito noong nakaraan. Marahil ako ay isa sa mga taong sumali sa labanan, ngunit hindi ko matandaan ng detalyado ang pangyayari. That's all right. You don't have to try too hard to recall the details, sagot ni James. Pagkatapos, muli niyang ibinaling ang tingin kay Zeno. Namula si Zeno sa kahihiyan. Why are you giving me that look? Paano ko malalaman na ganito ang mangyayari? She must have been an exceptionally superior cultivator when she was still alive. It is beyond my skills and capabilities to remove the memory still lingering in her body.
Tanong ni James, madelikado ba na itago natin siya? Handa niyang wakasan si Livy gamit ang sarili niyang mga kamay dahil ayaw niyang magkaroon ng time bomb. Guro. Naluluha ang mga mata ni Livy habang nakatingin kay James. Lilipulin mo ba ako? May nagawa ba akong mali? Napakunot noo si James nang mapansin ang pagkalungkot sa mukha nito. No, it's not your fault. Nag-isip si Zeno habang naka-cross arms. Hindi ito dapat maging isang seryosong issue. Kahit na mayroon pa rin siyang ilan sa kanyang mga nakaraang alaala, ang mga ito ay tila mga memory fragment na nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanyang isipan. Hindi yun makakaapekto sa kanyang pagkatao o sa kanyang mga iniisip. At saka, kahit na mawalan siya ng kontrol dahil sa mga alaalang iyon, magagawa ba niyang saktan ka? At saka, gumagana pa rin siya ng maayos at normal. Sa oras na magkaroon ng isyo, malamang na lumakas ka na para mahawakan pa rin ang problema. Tumingin si James kay Livy, na nakatingin pa rin kay James with a cautious, nervous expression on her face, para siyang bata na takot mapag-alitan ng kanyang mga magulang. Naglakad siya palapit kay Livy at marahan itong tinapik sa ulo nito. Don't worry, wala kang ginawang mali, just let me know kung may maalala ka pa. Talaga, lumiwanag ang mukha ni Livy. Nararamdaman niya kung paano siya gustong alisin ni James mula noong siya ang lumikha. Talagang nag-aalala si Livy na baka naalis na siya sa puntong iyon. Oo, matigas na sagot ni James. Kabanata 4838. Si James ay seryosong nag-iisip kung dapat ba niyang lipulin si Livy ilang sandali ang nakalipas. Gayunpaman, bahagyang nakumbinsi siya ni Zeno pagkatapos makinig sa kanyang mga salita, at nagpasya siyang panatilihing nasa ilalim ng pagmamasid si Livy sa ngayon. Samantala, sinubukang balikan ni Livy ang kanyang mga alaala. Sa kasamaang palad, maliit na bahagi lamang ang naaalala niya sa nangyari sa lugar na iyon. Ang tanging masasabi niya para sa sigurado ay isang labanan ng isang napakalaking sukat ang naganap sa lugar na iyon. Hindi mabilang na nilalang ang nasangkot sa labanan noon. Iyon lang ang natatandaan ni Livy. Sinubukan ni James na humingi ng higit pang mga detalye tungkol sa labanang iyon. Hindi niya pinipilit si Livy para sa mga sagot ng tuluyan na itong naubusan ng sasabihin. Magsimula tayo sa pagtingin sa paligid. Ibinaling ni James ang tingin kay Zeno. Pagkatapos noon, nagkalat silang tatlo at hinanap ang lugar. Pinakawalan ni James ang kanyang zen at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang makita ang mga lugar na may kakaibang enerhiya. Nagawa niyang i-extend ang kanyang zen upang masakop ang halos buong lugar ng kanilang search zone. Sa isang kisap mata, 300 taon na ang lumipas. Nahanap ko na. Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa dilim. Nasaan na? Zeno sounded rather excited. James pointed towards his left. Sa ganitong paraan, hinawakan niya ang Blythe Omniscience at nag-teleport palayo. Muling lumitaw si James sa ibang lugar na halos kaagad, sinundan ni Zeno at Livy. Nakikita nilang lahat ang malabong anyo ng isang lungsod na nababalutan ng mga itim na ambon na medyo malayo sa kanila. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa lungsod. Pagdating nila sa labas ng pasukan ng lungsod, nakita ni James at ng iba pa ang mga taluktok ng ilang espiritual na bundok mula sa kanilang kinaroroonan. Gayunpaman, ang mga bakas ng pinsala at pagkasira ay nakakalat sa buong lungsod. Ang mga pader ng lungsod at mga gusali sa malapit ay nasira ng husto. Maging ang tarangkahan ng lungsod ay naiwang nakahandusay sa lupa matapos itong alisin sa orihinal nitong lugar. Buti na lang at nababasa pa rin ang mga salitang nakaukit sa gate ng lungsod. Isang malakas, napakalawak na enerhiya ang nagmula sa mga ukit sa makapal, kahoy na tarangkahan. Ang mga ito ay malamang nagawa ng isang dalubhasa at superior na magsasaka. Yenrir City. Bulong ni Zeno sa sarili habang nakatitig sa mga inukit sa gate. Napapikit si Zeno habang nasa malalim na pag-iisip. Maya-maya, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at sinabing, "So, ito ang Yenrir City." Sa sandaling iyon, sumabad si Livy, na nagsasabing, ang lungsod ng Yenrir ay isang lungsod na matatagpuan sa paligid ng Endlos na nagsisilbing mahalagang lokasyon sa pagpigil sa mga pagsalakay ng mga extraterrestrial na demonyo. Kung masakop ng mga extraterrestrial na demonyo ang lungsod ng Yenrir,
maaari silang makapasok at aatake kaagad sa iba pang mga lugar ng Endlos. Ang Yenrir City ay isang matibay na kuta. Ang mga extraterrestrial na demonyo ay nagpadala ng maraming tropa sa maraming pagtatangka upang sakupin ang lungsod. Gayunpaman, hindi sila kailanman naging matagumpay. Si Zeno at James ay nakatitig ng husto kay Livy sa puntong iyon. Ramdam ni Livy ang mga titig nila sa kanya. I started remembering those details as soon as we got here. I don't even know how I'm aware of all these things. Napatingin si James sa direksyon ni Zeno. Pwede ba talagang puppet ka rin? Anong kalokohan yan? I have a complete soul. Binatukan siya ni Zeno. Meron din si Livy. Binigyan ko rin siya ng kumpletong kaluluwa. Ang sa iyo ay maaaring nilikha ng isa pang superior cultivator. Inilibot ni Zeno ang kanyang mga mata. Tama si Livy. Ang Yenrir City ay isang mahalagang lokasyon para sa hindi mabilang na mga labanan na nangyari sa loob at labas ng Endlos noong nakaraan. Isa sa mga karampatang subordinate ni Emperor Raya ang nakatalaga sa lungsod na ito. Ang pangalan ng lalaki ay Sancho Guerre. Kabanata 4839. Ibinahagi ni Zeno habang inaalala niya ang mga detalye tungkol sa Yenrir City at ang partikular na magsasaka na naglingkod kay Emperor Raya. Noon, ginamit ng mga extraterrestrial na demonyo ang lahat ng paraan na naiisip nila upang subukan at sakupin ang Yenrir City. Ang lungsod ang tanging daanan nila sa 9 district ng Endlos. Sabi sa nakaraan. So, ang taong nakatatak sa lugar na ito ay si Sancho Guerre. Bahagyang nagulat si James. Kung ang mga tao sa panig ng Endlos ay nanalo sa labanan sa nakaraan, ang lungsod na ito at si Sancho ay hindi malalagay sa ilalim ng isang selyo, hindi ba? Hindi yun nagpapaliwanag kung ano ang nakikita natin ngayon. Umiling si Zeno. Hindi rin ako sigurado. Malalaman lang natin kung ito ay si Sancho Guerre na selyadong sa loob pagkatapos nating hanapin ang lungsod. Isang porma sayon ang itinapon sa ibabaw ng lungsod. Sa tingin mo ba maaari mong i-undo ang porma sayon? Ibinaling ni James ang kanyang tingin sa sira-sirang lungsod. Nararamdaman niya ang pagkakaroon ng maraming natatanging inscription na nakalagay sa paligid ng lungsod na naglalabas ng pamilyar na enerhiya. Nakikita ko ang mga inscription mula sa Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang mga kapangyarihan ng 10th Path Technique. Kabisado ko lang ang 6th Path Technique sa ngayon. Susubukan ko ito at tingnan kung mababawi ko ang formation, James ipinaliwanag. Tumalon si James at umangat sa ere. Habang itinuon niya ang kanyang tingin sa lungsod sa ibaba niya, isinaaktibo ni James ang mga diskarte ng Tenfold Realms Transcendent Sutra at nagsimulang bumuo ng 6 na magkakaibang kapangyarihan. Pagkatapos, itinaas ni James ang kanyang palad at ipinadala ang kombinasyon ng 6 na kapangyarihan patungo sa Silong Formation cast sa lungsod. Ang hindi mabilang na mga inscription na nakatago sa Silong Formation ay nagkatotoo sa harap ng kanilang mga mata halos kaagad. Sa kalaunan, ang ilan sa mga inscription ay lumipat upang gumawa ng landas patungo sa bumagsak na lungsod. Nagtrabaho ito. Si Zeno ay nagniningning mula tenga hanggang tenga. Nag-teleport si James patungo sa pasukan ng daanan at pumasok sa lungsod. Sumunod naman si Zeno at Livy sa likuran niya. Malawak na lupain at tigang na bundok ang makikita sa loob ng Yenrir City. Si James at ang iba ay makakahanap ng iba't ibang bakas ng labanan at pagkawasak saan man sila tumingin. Bukod doon, hindi mabilang na mga lapida ang itinayo sa buong lupain. Ang ilan sa mga ito ay inukit ng pangalan ng namatay habang karamihan sa iba pang mga lapida ay walang pangalan. Kitang-kita ni Zeno ang kalungkutan sa kanyang mga mata habang dahan-daang pinagmamasdan ang paligid. Tila ang patlang ng mga lapida ay tumakbo ng walang katapusan. Masasabi ko kung gaano katindi ang labanan na humahantong sa pagsilang ng 10 distrito sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa estado ng lungsod na ito. Hindi mabilang na mga magsasaka ang nag-alay ng kanilang buhay upang protektahan ang mga Endlos. Nakakunot ang noo ni James habang nagmumuni-muni. Ibinalik nila ang lahat ng mga bangkay pagkatapos ng labanan at inilibing sila dito. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Zeno. Pagkatapos matalo ni Emperor Raya ang pinuno ng mga extraterrestrial na demonyo, ang mga hukbo ng kalaban ay napaatras. Sa wakas ay napanatili ang kapayapaan ng Endlos.
3/4. Pagkatapos ng labanan, dinala ni Emperor Raya at ng kanyang mga tauhan ang mga bangkay ng mga nahulog na magsasaka na natagpuan sa buong larangan ng digmaan sa lungsod na ito at inilibing ang mga ito dito. Ang mga katawan ay ganap na nilipol. Ano pa ba ang naaalala mo? Naaalala mo ba kung sino ka? Tanong ni James. Iyon lang ang naaalala ko hanggang ngayon. Wala pa rin akong ideya kung sino ako. Nagsalubong ang kilay ni Zeno. Ang lalaki ay gumugol ng napakatagal na panahon sa paghahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa kanyang background. Pagkatapos, itinuro ni Zeno ang isang espiritual na bundok na matatagpuan sa gitnang bahagi ng Yenrir City. Malabo kong naaalala na si Sancho Gear ay tinatakan sa lugar na iyon. Kahit na nagawa ni Emperor Raya na bigyan ng kritikal na suntok ang pinuno ng mga extraterrestrial na demonyo sa kanilang labanan, ang mga Endlos ay nahaharap pa rin sa banta mula sa ating mga kaaway. Habang si Sancho ay nagtamo ng matinding pinsala, si Emperor Raya ay naglagay ng selyo sa lugar na ito kasama si Sancho sa loob. Dahil hindi niya mabigyan ng agarang paggamot si Sancho. Pagkatapos, kinailangan ni Emperor Raya na umalis sa lugar na ito para sa iba pa niyang tungkulin. Bumulong si James, kung gayon, saan nagpunta si Emperor Raya? I want to know about that too. Kung alam ko lang, hindi ko na kailangang dumaan sa napakaraming problema sa paghahanap sa kanya. Kabanata 4,840. Itinuon ni Zeno ang kanyang tingin sa espiritual na bundok na itinuro niya kanina at nag-teleport patungo dito sa susunod na sandali. Mabilis namang sumunod sa likuran niya sina James at Livy. Hindi nagtagal, nakarating sila sa paanan ng bundok. Ang isa pang silang formation ay itinapon sa ibabaw ng espiritual na bundok. Bagamat ang porma sayon ay hindi napuno ng mga kapangyarihan ng 10th Path Technique, gayunpaman, ito ay isang mataas na antas na porma sayon na mga ngailangan ng mga taon ng pagsisikap sa pag-decipher at pag-undo nito. Sa kabutihang palad, ito ay isang simpleng gawain para kay James, na pinagkadalubhasaan ang Tenfold Realms Transcendent Sutra at ang Primal Mantra. Ang lalaki ay may malawak na kaalaman sa iba't ibang mahirap, sinaunang mga inscription. Sa paggamit ng time formation, nagawa ni James na i-undo ang formation na inilagay sa ibabaw ng bundok sa loob ng 30,000 taon mula sa labas ng mundo. Sa pag-akyat nila sa bundok, naramdaman ni James ang mababang antas ng enerhiya ng langit at lupa sa paligid nila. Kahit na lumipas na ang mahabang panahon, ang malinis na espiritual na bundok ay naingatan pa rin ng husto. Pagkaraan ng ilang sandali, silang tatlo ay nakarating sa labas ng isang bulwagan sa tuktok ng bundok. Malungkot ang ekspresyon ni Zeno habang nakatutok ang tingin sa pinto patungo sa bulwagan. Pagkatapos, sumugod siya at binuksan ito. Isang lalaki ang nakaupo sa isang upuan na nakalagay sa gitna ng bulwagan. Nang makita ang taong iyon, nag-teleport si Zeno at muling nagpakita sa harapan ng lalaking iyon. Tawag niya sa may sakal na boses, Sancho, ako ito. Si Zeno. Sancho. Habang paulit-ulit na binabanggit ni Zeno ang pangalan ng lalaki, unti-unting naglaho ang damit ng huli. Unti-unting nagiging alabok ang laman ng lalaki. Sa huli, kalansay lang ng lalaki ang naiwan sa upuan. Arg! Napaiyak si Zeno sa sobrang sakit. Nanatiling tahimik sina James at Livy habang pinagmamasdan siya mula sa malayo. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay naayos na ni Zeno ang sarili. Napabuntong hininga siya. Kahit na siya ay may proteksyon ng selyo ni Emperor Raya, hindi na kayanan ni Sancho na tumagal sa mahabang taon at maghintay hanggang sa dumating ang tulong. Kasalanan ko ang lahat. Huli na ako nakarating dito. Kung makakarating ako ng mas maaga, ako baka nailigtas niya si Sancho. Maya-maya lang, isang malalim na boses ang umalangaw sa buong kwarto. Zeno. Kasabay nito, dahan-daang lumitaw ang isang malabong anyo na parang tao sa ibabaw ng balangkas na nakaupo pa rin sa upuan. Sancho. Namumula ang gilid ng mga mata ni Zeno habang nakatingin sa malabong imahe ni Sancho Gear na gawa ng soul sigils. Ang mga sigil ng kaluluwa na naiwan sa balangkas ni Sancho ay tiyak na nakabuo ng larawang ito sa kanya nang makita ang isa pang nabubuhay na nilalang. Kapag napagsilbihan na nila ang kanilang layunin, mawawala rin ang mga sigil na iyon, kasama ang pinakahuling larawan ni Sancho Gear, naisip ni Zeno.
Alam ni Zeno na hindi magtatagal ang Soul Sigils. Mabilis niyang tanong, Sancho, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong malaman kung sino ako, at nasaan si Emperor Rye. Ikaw ang numero 1 Rune Arts Grandmaster na naglilingkod sa ilalim ng utos ni Emperor Rye, Zeno. Noong nakaraan, ikaw ay nakatalaga upang protektahan ang Saso City, na matatagpuan sa mga hangganan ng Endlos. Sa kasamaang palad, ang lungsod ay nasamsam isang araw, at dinala ka ng mga extraterrestrial na demonyo. Sa oras na iniligtas ka ni Emperor Raya at ng aming mga tauhan, ninakaw ang bahagi ng iyong kaluluwa. Nagdusa ka rin ng matinding pinsala at nakatulog ng mahimbing pagkatapos. Walang ibang pagpipilian si Emperor Raya kundi ilibing ka. Inaasahan niyang madyay gising ka muli balang araw. Ngayong nagising ka na, sayang naman at hindi na kita makakasama ng mas matagal.